Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po kay Sir GR. Ako nga po pala si John Ward at gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa amin nung college pa kami. Kasama ko noon ang mga kaibigan kong sina Angela, Ramil at Janriel. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin makalimutan yung gabing yon dahil sa nakita namin sa isang computer shop malapit sa school namin. College students na po kami noon at madalas kaming nagpupuyat para gumawa ng activities at maglaro pagkatapos ng klase. May isang sikat na computer shop malapit sa campus namin na halos 24 hours bukas. Luma na yung shop na yon at medyo madilim ang second floor, pero doon kami madalas tumambay dahil tahimik at malamig. Isang gabi, around 10 p.m. pagkatapos ng klase namin, nagkayayaan kaming apat na pumunta doon para gumawa sana ng research. Pagpasok pa lang namin sa shop ay parang may kakaiba na kong pakiramdam. Tahimik masyado yung lugar kahit maraming computer. Yung electric fan lang at tunog ng keyboard yung maririnig mo. Pre, bakit parang ang creepy ngayon dito? Tanong ni Ramil habang tumatawa pa. Baka gutom ka lang, sagot ni Janriel habang umuupo sa tapat ng computer. Si Angela naman tahimik lang habang nagsiselfone. Napansin ko rin nakakaunti lang yung tao sa second floor. May dalawang naglalaro sa dulo at may isang babaeng nakaupo sa computer 6. Nakaputing damit siya at mahaba buhok niya. Nakayuko lang habang nakatingin sa monitor. Hindi namin pinansin nung una. Umupo kami sa magkakatabing computer at nagsimulang gumawa ng assignment. Lumipas siguro ang halos isang oras nang biglang nagsalita si Angela. Guys, kanina pa ba yung babae sa computer 6? Napatingin kami agad. Andyan lang yan kanina pa, sagot ni Janriel. Hindi kasi siya gumagalaw. Mahinang sabi ni Angela. Doon ako napatingin ng maigi sa babae. Totoo nga, kanina pa siya nakaupo doon. Pero ni minsan, hindi siya gumalaw kahit konti. Hindi rin namin narinig na nagtatype o gumagamit ng mouse. Biglang natawa si Ramil. Arte nyo naman, baka inaantok lang. Bumalik kami sa ginagawa namin pero habang tumatagal, parang lalo lumalamig yung paligid pagtingin ko sa orasan ng computer ko. 12:17 a.m. na pala. Biglang namatay yung monitor ni Janriel. Buiset, brown out ba? Sabi niya. Pero yung ibang computer naka-on pa rin. Habang inaayos niya yung monitor, biglang nagsalita yung bantay sa baba. Sir, wag po kayong uupo sa computer 6. Bigla kaming napatingin sa kanya. Ha? Bakit po? Tanong ko, hindi agad sumagot yung bantay. Namutla lang siya habang nakatingin sa pwesto ng babae. Dahan-dahan kaming lumingon sa computer 6. Subalit wala nang tao sa computer 6. Nanlamig buong katawan namin. Pre, kanina lang, may babae dyan ah. Nanginginig na sabi ni Angela. Tumayo agad si Ramil at nilapitan yung pwesto. Baka bumaba lang. Pero paglapit niya doon, bigla siyang napaatras. Pre, malamig. Paglapit namin, sobrang lamig nga sa pwesto na yun, parang naka-aircon kahit electric fan lang naman yung gamit sa buong shop. Tapos napansin ni Janriel yung monitor ng computer 6, naka-open yung webcam. At ang mas nakakatakot, kami lang apat yung nasa camera. Walang babaeng nakaupo doon, pupuputang ina. Bulong ni Ramil na nautal-utal pa. Biglang nag-static yung monitor at dahan-dahang may lumabas na mukha ng babae sa screen. Maputla, mahaba buhok at duguan yung mata. Napaatras kami lahat habang sumisigaw si Angela. Biglang nagpatay-sindi lahat ng ilaw sa second floor. Narinig namin yung mabilis na tunog ng keyboard kahit walang taong gumagamit. Tapos maya-maya, may narinig kaming mahinang boses ng babae. May bakante pa ba? Nanggaling mismo sa likod namin yung boses. Paglingon namin, nakatayo na yung babae sa hagdan. Nakatungo lang siya habang basa yung mahaba niyang buhok. Hindi gumagalaw kahit konti. Biglang nagsisigaw yung bantay sa baba. Baba na! Baba na kayo! Hindi na kami nag-isip. Dali-dali kaming tumakbo pababa habang umiiyak si Angela sa takot. Paglabas namin ng computer shop,
Hingal na hingal kami lahat. Tapos tinanong namin yung bantay kung sino yung babae. Tahimik lang siya ilang segundo bago sumagot. Dating estudyante yun dito. Nagpa-print daw noon madaling araw para sa thesis nila. Pero inatake daw sa second floor. Simula noon, nagpapakita na siya sa Computer 6. Pagkatapos naming marinig yon, hindi na kami muling bumalik sa computer shop na yon. Hanggang ngayon, tuwing nakakarinig ako ng tunog ng keyboard sa gabi, naaalala ko pa rin